isang malaking karangalan na makapunta rito. Pangarap ko pong makapagsalita sa inyong dambana. Kaya nung nakita kong tumatawag si Father Fidel sa akin para ako'y aniyan, hindi ko pa alam ko ano yung tawag niya. Sabi ko, sana makapagsalita ako sa parokya ni Father Fidel. At eto na nga po, magkakasama po tayong lahat ngayong gabi para magnilay sa dakilang pag-ibig at pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo po, si Brother Michelangelo, makulay po ang buhay ko. Hindi po ako nagsimula bilang artista. Napapanood niyo po ako sa Pepito Manaloto, Michelangelo the sitcom, at naririnig niyo rin po ang boses ko from time to time sa Love Radio, Tambalang Balasubas at Balahura. Kasama ko si Nicole Yala at si Christopher. Kung hindi niyo po ako nabobosesan at namumukaan, isa lang po ang totoo, wala po kayong TV at wala po kayong radyo. So hindi ko na problema yan. Problema nyo na po yan. Si Brother Michelangelo, hindi po ako nagsimula bilang artista. Dati po akong seminarista. 2 taon na lang po, pari na po ako. Hindi po ako natuloy magpari kasi naisip ko, napakahirap magpari pag may itsura ka. Ano po, ano? Ang tawag doon, kababaang loob, ha? Nararamdaman niyo ba napaka-humble ng speaker nyo? Sabi ng isang kaibigan kong pari, naku, sayang to si Michael. Kung naging pari ito, madaldal, komedyante, malaki-laking koleksyon na makukuha nito. Sabi ko, yun nga, Father, wala pong kita sa pagpapari. Imagine niyo po ang alay sa pari, puro papaya. Pwede po ba? Tigil-tigilan nyo ng pag-aalay sa pari ng papaya. May barkada po kung pare, kakakain ng papaya. Ayun, nasa ICU, nagtatai po siya. At tigil-tigilan nyo na rin po ang pag-aalay ng dilata kasi hindi naman po nasunugan yung pari. May barkada po kung pare, sa sobrang dami ng dilata, yung nanay po may pure gold na. Ano po, By the way, ang mga jokes ko, pang matatalino lang po, ha? So sa mga hindi po natatawa dyan, bobo po kayo, ha? O kita nyo, biglang pinilit nyong tumawa. Sabi nyo siguro, ano ba naman tong recollection na naatenan natin? Di ba dapat pag recollection, malungkot, nakakaiyak? Bakit? Sino po ba nagsabi sa inyong kailangan para maging maganda ang recollection ay mag-iyakan tayo? Aba, si Kristo po ay magpapakasakit, mamamatay at muling mabubuhay. Aba, kung sisimangot lang pala tayo after niyang mamatay, ba't pa siya namatay sa krus? Pagka ganun, wag na lang, tipo ba? At paalala ko lang po sa inyo mga kapatid, hindi po natin taon-taon pinapako si Kristo. Hindi po bagkos ginugunita natin. Sabihin nyo nga po, ginugunita. Akala kasi ng mga Katoliko, inuulit natin, hindi po natin inuulit. Diyos ko naman. Parang noong nakaraang Advent Recollection, nagsalita po ako sa isang simbahan. Sabi ko doon sa isang nanay, Nay, ano pong mangyayari sa December 25? Natawa talaga ako sa sagot niya. Sabi niya, Brother, ipapanganak po muli ang Panginoon. Ha? Saan? Sa ospital, nang mapunta nga naman. Mga kapatid, hindi po natin taon-taon pinapanganak si Kristo. Diyos ko, maawa naman po kayo sa sinapupunan ng mahal na ina. 2,000 taon ang labas-masok yung batang yan. Baka sa darating na Pasko, hindi na iiri si Mama Mary. Aaching na lang, haching. Jose, yung bata lumabas na naman. So hindi po natin taon-taon inuulit, bagkus ating itong ginugunita. Sapagkat sa bawat paggunita natin ay may bagong kahulugan. Sa bawat pag-alaala natin, may bagong paalalang ibinibigay lahat sa atin. Kaya sana po sa recollection pong ito, huwag niyo pong kakalimutan na may matatagpo ang kaligayahan sa krus ni Kristo. There is joy to be found in the cross of Christ. Si Kristo'y nagpakasakit, si Kristo'y namatay, ngunit si Kristo'y muling nabuhay at ang dala ng ebanghelyo ng kanyang pagkabuhay ay maging masaya tayo. Siguro po hindi aksidente na ako po ang naging speaker ninyo, maliban na lang kung wala na po kayong maimbita. Dahil busy lahat ng pari, no? Pero siguro may dahilan si Lord. Bakit ako naimbita? Sabi siguro ni Lord, naku, yung mga anak natin dyan sa San Jose del Monte, parang hindi na marunong tumawa. Nakasimangot pag nagsimba. Pwede ho ba? Pag kayo ay nasa loob ng simbahan, wag po kayong sisimangot, lalo na kung hindi pa po nangongolekta, ha? Sumimangot lang kayo pag nagko-koleksyon na. Diyos ko, naalala ko minsan, na isa kong kaibigan pare, sabi niya, Brother Michael,
Pwede bang sa Advent, ikaw ulit, after nitong Lent, wala ka na bang makuhang speaker? Sabi niya, may aaminin ako sa'yo. Kasi alam mo, nung nagsalita ka nung nakaraang taon ng Advent, grabe, Brother Michael, pagkatapos mo magsalita, nagpakolekta ako. Ang laki ng koleksyon. Gusto niyo, subukan natin mamaya? Makakatulong to sa simbahan nyo, ha? Para sa inyo rin to. Sabi ko, Father, ganito na lang. Tulungan na lang kita. Ipatawag mo nga yung mga kolektora mo. I-check ko ba't mahina ang koleksyon mo. Diyos ko, nung dumating yung mga kolektora, kaya naman pala ang hina ng koleksyon, ang tatanda na ng mga kolektora. Bago makarating si nanay, tapos na yung misa. Kaya ang sabi ko, Father, palitan mo yung mga kolektora mo. Dapat ang mga kolektora mo, yung mga mukhang holdapper na babae. Ano ba itsura ng mga holdapper na babae? Yung braso't hita, iisa. Malayo pa lang yan, itatapon mo na yung bag mo. O yan, pati relos ko, iyon na. At sabi ko, para tumaas ang koleksyon ng mga pare, magdadasal muna ang pare bago magkoleksyon. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, hipuin mong mga nagsisimba ngayon para walang magbigay ng piso. 5 piso, 10 piso, 20 pesos, bagko 50, 100, 500, mas mainam 1,000. Ang hindi magbigay, kuhunin mo na. Tingnan ko lang, kundi nyo maibigay ang buong bag nyo. Alam niyo ko ba kung bakit ko kayo pinapatawa? Tanungin niyo ako bakit. Sapagkat naniniwala po si Brother Michelangelo na tayo ay iniligtas ng Panginoon para magkaroon ng masayang buhay. Tama po ba? At sabi ko nga po, pag tayo nagigising sa umaga, huwag kayong sisimangot. Tanungin niyo ako bakit. Dalawa lang. Una, hindi naman po utang na loob ng Diyos na ginising kayo. Amen? Tandaan nyo po, utang na loob natin yun sa Kanya. At tandaan nyo rin po, wala kayong karapatang sumimangot, lalo na kung hindi naman kayo kagandahan at kagwapuhan. Tulong mo na lang sa sarili mo yan. Kasi imagine mo, pangit ka na, masama pa ugali mo, nakasimangot ka pa. Diyos ko, baka matokhang ho kayo niyan. Maiksi lang ang buhay, kaya dapat maging masaya na tayo. Yun ang panawagan ng Ebanghelyo. Yun ang panawagan ng ating pananampalataya. Sabi ng Panginoon, I have come that you may have life and life to its fullest. Diyos ko mga kapatid, hindi naman tayo bumabata. Tama po ba? Everyday tumatanda tayo. Si Brother Michael, 42 na ako. Mukha lang akong fetus, pero 42 na ho ako. Nung nag-42 na ako, natakot na ako. Kasi sabi ho ng Biblia, ang buhay ng tao ay 70, 80 para sa malalakas. Kaya pag nasa ganyang edad na kayo, behave na po kayo. 3 pirma na lang ng bulate yan. Huwag kayo masyado malikot. Pag kayo lumagpas ng 80, 85, 90, 95, 100, humaba ang buhay mo, 2 lang yan. It's either sobrang bait mo, na ang lakas-lakas mo sa Panginoon at sa langit, or certified na demonyo po kayo, na kahit si Satanas ayaw pa kayong kunin. Kaya alam nyo ho, nung nag-42 na ako, natakot na ako. Bakit? Nagbigay na ang banal na kasulatan ng pamantayan hanggang 80. O palagay na lang natin, si Brother Michael hanggang 80. Bilang ko na, 80 minus 42, may 38 na Pasko na lang ako. 38 na bagong taon, 38 na birthday, after nung patay na ako. Natakot na ako. Pero nung nakita ko po kayo ngayon, nawala ang takot ko. Bakit? Dahil kung ako natatakot na, paano pa ho kayo? Di po ba? 50 na kayo, 60, shucks. 20 taon na lang, patay na po kayo. Pero tandaan nyo, ang buhay, wala yan sa edad. Nung mga Pilipino, humaba lang ang buhay, lahat ng pamahiin, ginamit natin. Pag may batang sanggol, nilalagyan ng pula sa ulo para hindi mausog, hindi, para malaman mo kung anong klaseng siopaw yan. Asado ba o bola-bola? Pag ikaw ay babae at may nunal ka sa ilalim ng mata, wag mong tutuluan ng luha mo yan. Mamamatay ang mister mo. Kaya pag may nunal ka ate sa kaliwa, iiyak ka puro pa kanan. Diyos ko, ang hirap naman. Pero tandaan nyo, ang buhay, wala po sa edad. May mga sanggol na sumakay sa Malaysian Airlines, hindi na nakababa. Bakit? Bumagsak, diba, yung eroplano. Kaya kahit bata, pwedeng mamatay.
May iba nga, sanggol pa lang. May iba pa nga, nasa sinapupunan. Yung iba, sumakay lang ng eroplano, hindi na nakababa. Kaya ako, takot na takot ako pag pinagsoshow ako sa abroad o magsasalita ako sa abroad dahil lagi ako nabibiktima ng matatagtag na eroplano. Yung isa itago natin sa pangalang Cebu Pacific, no? Kaya pala Cebu Pacific, sa Cebu ka papunta, sa Pacific ka ibababa. Mas okay na yan kaysa naman Asian Spirit, Asian kang sasakay, Spirit kang bababa. Mas okay na rin yung kaysa naman Zest Air, pagbagsak nun Zesto ka. Pero nagbibiro lang ako, lahat ng eroplano ngayon safe na. Ang rule, pag oras mo na, kahit anong katok mo sa kahoy, kahit kumagat pa kayo dyan sa pew at sa puno ng akasya, pag mamamatay ka na kapatid, mamamatay ka na. Parang nung minsan pumunta ako ng abroad, ang tagtag talaga ng eroplano. Takot na takot ako nung una wala akong katabi. Pagtingin ko may katabi na ako, yung kaluluwa ko humiwalay na sa katawang ko. Sa sobrang takot ko, 30 minutes, gumagano yung eroplano. Tas kung ano-ano na naririnig ko, parang sabi na stewardess, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong lipad EK12349. Kasalukuyan po nagkakaproblemang eroplano. Para po sa mga mayayaman, ang inyong life vest ay nasa ilalim ng inyong mga upuan. Para naman po sa mga walang masyadong dalang pera at mahihirap, sumunod po kayo sa akin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Magdadasal ka na lang dahil wala kang datong. Mga minamahal na kapatid, ito ang paalala ng Kwaresma. Darating ang panahon, haharap tayo sa Diyos. Magsusulit tayo sa ating Ama. Kaya nakita nyo, binuksan natin ang 40 araw na paghahanda. Kaya nga tinawag na Kwaresma, nanggaling sa salitang 40. 40 araw. Paano natin binuksan? Sa paglalagay ng abo. Yung iba tanungin mo, ba't ka nagpalagay ng abo? Ewan ko, may nakasalubong lang ako eh. May abo siya. Nainggit ako, sumunod ako. Maraming tao nagpapalagay ng abo, hindi naman naiintindihan. Yung iba ginagawang cosmetic, ginagawang anting-anting, nagagalit sa pare pagka parang tuldok lang. Kaya ayaw niyong pumila sa mga matatandang lay minister, di po ba? Kasi yung matandang lay minister, pag kuha niya ng abo dahil nanginginig, pagdating sa'yo, tuldok na lang. Pinaganda lang ang sinabi, repent and believe in the good news. May isa pa, sabi, from dust you came and unto dust you shall return. Pero kung ako naging pare, tatagalugin ko at paiiksiin ko para mas madaling maintindihan. Kung ako naging pare, ganito ang paglalagay, mamamatay ka rin. Yun naman po ang ibig sabihin nun. Amen ka ba? Malamang, teka muna, Father. Siya na muna. Pero yun po ang unang paalala sa atin ng panahon ng Kwaresma. Magpakabait na tayo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, narinig mo yun. Magpakabait ka na. Marami kasi mga tao, hindi talaga mababait. Nagbabait-baitan. Marami akong kilalang taong simbahan. Kung sino pa yung mga taong simbahan, yun talaga yung hindi mababait. Nako, mag-iingat kayo sa ganyan. May kasabihan, ang taong nagbabait-baitan, mapupunta sa langit-langitan. Hindi kayo aabot. Gusto nyo na example? Bibigyan ko kayo na example. The past 2 months, si Brother Michael, naging biktima ako ng fake news. Kikwento ko sa inyo kung bakit. Nagsalita ako sa isang simbahan na hindi Katoliko. Nagpunta ako doon dahil may ecumenical event. Nagsalita ako bilang isang Kristiyano gaya nila, hindi man sila Katoliko, ako po'y nagpahayag ng salita ng Diyos doon. Pagkatapos kong magsalita, inimbitahan ako sa isang espesyal na pagbabasbas, pinapunta ako sa unahan, lumuhod ako, prinay over ako. May nagpicture, may nagvideo, maya-maya ang kumalat na si Michelangelo hindi na Katoliko. Si Michelangelo lumipat na ng ibang sekta. At ang nalungkot ako, ang unang mga nag-share, mga pari. Then, sumunod yung mga laiko. Ito yung mga laikong masyadong matataas ang tingin sa sarili. Na akala nila sila lang ang banal. Aba, may nakita pa akong post ganito, beware. Si Michelangelo ay hindi na Catholic. Beware. Nagmukha na ako magnanakaw.
na wala man lang nagtanong sa akin, ano ba yung kwento nung event na yon? Nung una, hindi ko ho pinapansin. Hanggang marami nang tumawag sa akin mga kaibigan pari at mga bishops na tinanong ako, sabi ko ganito po ang nangyari dyan. Nung una po talaga hindi ko pinapansin kasi alam ko po yung totoo. At ang feeling ko kasi pag nagsalita pa ako, kakalat lang lalo at binigyan ko pa ng magandang following yung nagkalat. So nung una po hindi ko pinapansin. Kaya lang nung minsan nagsalita ako sa Archdiocese of San Fernando sa Pampanga, nagulat ako na may isa pong lay na nag-post doon sa Facebook at sinabing, bakit nandiyan si Michelangelo? Hindi na Katoliko yan. Kulto na yan. Ang swerte lang po ni brother, nung araw na yun nabasa ko at nakakain po ko ng 2 kilong patola. Pinatulang ko po. Hindi ko po siya inaway sa Facebook, minessage ko siya. Sabi ko, si Brother Michelangelo po ito, pwede po ba tayong mag-usap? Nung kinausap ko, naramdaman ko, mukhang masyado talagang mataas ang tingin niya sa sarili niya. Tinanong ko siya, kapatid, alam mo bang fake news yung pinapakalat nyo? Sabi niya, kasi po ganito po pinoprotektahan ko lang po ang Santa Iglesia. Aba, ikaw na baka ako ang Santo Papa? Hindi mo man lang ako tinanong kung ano nangyari. Hindi nyo ba alam na ginagawa nyo, you are bordering to libel at paninirang puri. Just pinaliwanag ko sa kanya. Sabi niya, ganun po ba? Sige po, hayaan nyo po, brother. Iko-correct ko po at mag-a-announce po ako. Di ako naman, naniwala. Dahil alam ko siya yung nagkalat. Inintay ko, maya-maya may dumating sa akin. Sabi niya, brother, yung kinausap mo, hindi naman po talaga nag-correct. Ito po nakalagay. Nakausap ko na si Mr. Lubrin. At naliwanagan siya. Ako pa yung naliwanagan. Naku, nagalit na talaga ako. Sabi ko, kapatid, pag hindi mo yan itinama, magla-live ako ngayon. At ikikwento ko tong ginawa nyo sa akin. Bakit? Hindi ka ba kako nahihiya sa sarili mo? Tiningnan ko yung Facebook mo, nakaluhod ka pa kay Mama Mary, pero anong ginagawa mo sa kapwa mo? Naninira ka? Nang aapi ka? Nang walang basihan? Yan ba ang Katoliko? Sabi ko, kapatid, pasensya ka na. Mukhang ikaw yata yung sinasabing banal na aso. Santong kabayo. Kaya ngayon na-realize ko, napakahirap kausap ng mga relihiyoso. Yung mga simba ng simba, yung mga rosaryo ng rosaryo, mga nubina ng nubina, pero walang pag-ibig sa puso. Mga kapatid, kahit po magsimba kayo ng magsimba, magrosaryo kayo ng magrosaryo, magnobina kayo ng magnobina, pero wala kayong pag-ibig at katarungan, mapupunta pa rin kayo sa impyerno. Ngayon, naisip ko, hindi ko na ho pinapansin. Kasi naisip ko, pag ito pinatulang ko pa, wala na akong pinagkaiba sa kanila. Nisip ko na lang, at least, mas lalo ako sumikat, nag-viral ako, nag-trending ako, at naisip ko ito, sa buhay na to, mas gustuhin ko nang maging mapagmahal kaysa maging tama. It is better to be loving than to be correct. Okay na ako doon. Kung yan ang pananaw mo sa akin, hindi naman mahalaga sa akin ang pananaw ng tao dapat. Ang mahalaga dapat sa akin ay ang pananaw ng aking Diyos. May kilala nga po ako, taong simbahan. Lahat po ng organisasyon na salihan nun. Mother Butler siya, Apostolada, CWL, Legion of Mary, Daughters of Mary Immaculate, Lector and Commentator. Alam nyo ho, nung namatay yung matanda, hindi nyo makita sa ataol, puro uniform. Lahat ho ng uniform, sinuot niya. Pero alam nyo, wala pong nakiburol at wala pong nakilibing. Bakit? Kasi si nanay, nung nabubuhay siya bilang taong simbahan, lahat siniraan. Lahat inaway. Lahat ginawan niya ng mali.
Mga kapatid, ito po ang biyaya ng panahon ng Kwaresma at mga mahal na araw. Lalo po sa ating mga taong simbahan. Pinapaalala po sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Tanungin niyo po ako paano. Tingnan mo ngayon yung katabi mo. Imaginein mo, yung pagmumukhang yan, mahal ng Diyos yan. Alam niyo, pasensya na ho kayo, no? Kung ako lang naging Diyos, tas ganito lang yung mga mukhang mamahalin, naku, hahanap ako ng ibang bayan. Kasama na tong muka ni Brother Michael. Anong ibig sabihin ni Brother Michael, mga kapatid? Hindi tayo naging taong simbahan. Hindi akong speaker nyo ngayon dahil ako yung pinakabanal o pinakamabait. Kung alam nyo lang yung mga kalokohan ko nung bata ako, baka isa-isa na kayo nag-aalisan ngayon. At ganyan tumawag si Kristo. Hindi tumatawag si Kristo ng mga karapat-dapat. Bagkus ginagawa niyang karapat-dapat ang kanyang mga tinatawag. Kaya wag kang magmamalaki. Kaya wag kang yayabang. Dahil lahat ay biyaya. Alam niyo ba minsan, naiiyak ako pag ganito kadami yung nakikinig sa akin kasi parang, wow, talagang nabola ko kayo, ano? Hindi ko lang masabi, Lord, bakit ako? Mahina rin ako eh. Tao lang ako. Marami rin akong pinagdadaanan. Pero sabi ko, Lord, bakit ba ako ang ginawa mong bungangang naging tao? Sinong pinanganak po ako, bibig lang po ako, kaya madaldalo ako talaga eh. Paglabas ko nga ho, bibig lang, akala na abort ako. Sabi ng doktor, hala, bibig lang. Sabi ng nanay ko, wait, there's more. Ayan. After 10 minutes, lumabas na ako, buo na ako. Pero di ba kahit kayo, alam niyo pong mahina kayo, makasalanan kayo, and yet hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hindi niya tayo pinabayaan. Kaya tayo mga taong simbahan, magsikap lalo. Kasi pag tayo nagkakamali, hindi naman sinasabi yung pangalan mo eh. Sinasabi, nako, taong simbahan pa naman yan. Mother Butler pa naman yan. CWL pa naman yan. Taas nga kamay ng mga lector and commentators dito. Parang walang gusto magtaas ng kamay, bigla ano? Ha? Di ba po ang turo ng liturgy, ang mga lektor at commentator dapat ang unang tinatamaan ng binabasa. Nangungusap sa iyo ang salita ng Diyos bilang tagapagbasa. Kaya anong turo ng liturgy? Alam niyo po yung liturgy? Ito yung pagkatapos ng letter F. Pang matalino yung joke. Pasensya na brother, gutom na kami, no? Anong turo ng liturgy sa mga lectors? Bago magbasa, mag-practice muna. Dahil baka kung ano-ano po ang mabasa nyo. Nako, may isa ko narinig na matanda sa parokya namin. Itago natin yung parokya ko nung bata ako, St. Joseph Gagalangin Tondo. Sakristan ako doon. Pari pa si Monsignor Mario Enriquez. Pari pa lang siya noon. May isa kaming lektor doon, matanda. Alam nyo naman, pag nagkakaedad na sa paglilingkod, may tinatawag ng spiritual arrogance. Ang tingin niya, alam niya lahat. Sabi ng matandang lektor, nako, hindi na ako magpa-practice. Matanda na ako. Ang tagal ko ng lektor, totoo naman, wala pa atang leksyonary, lektor na siya. Lektor na. Feeling ko nga, isa siya sa mga nag-translate eh. Sabi niya, hindi na ako magpa-practice. Ang tagal-tagal ko ng lektor. Eto na, nagbasa. Sabi niya, first reading, a reading from the book of Revolution. Sabi niya, ito Revolution. Di ba Revelation? Sabi nung pare, pagpasensyahan na, may edad na, may edad na. Nung matapos magbasa, sabi niya, brothers and sisters, this is the end of the world. Nako, Diyos ko. End of the world na kayo nagtakbuhan na kami. Paano? Ang yabang kasi. O, taas ang kamay ng mga greeters and collectors. Greeters and collectors. Ha? Kaya po, greeters, ano? May pakiusap ako sa mga, di ba ang trabaho ng greeters? Greeters nga eh. Kayo sa salubong, magpapaupo kayo para matiwasay. Pero may pakiusap po si Brother Michael. Pwede bang pagka may narinig kayong batang umiiyak na sanggol,
Pwede ba wag nyo naman sinusungitan ng bonggam-bongga yung nanay? Kasi may mga nakita akong greeters, o nga! Sabi ng greeters, hala, si nanay ang sungit, di naman maganda. Pero mo yung umiyak lang yung bata. Ah! Sabi tuloy na, alam niyo, wag niyo pong sinusungitan yung mga ganon. Tanungin niyo ako bakit. Hindi ba kayo nagtataka na siya lang mag-isa, yung nanay, dala-dala yung anak, na kahit alam niya yung anak niya ay magngangawa bigla, pero bakit niya sinisimba? Kasi yung nanay, sa gitna ng kung ano man ang pinagdadaanan niya, maaring single mom siya. Pero pinaglalaban niya yung pananampalataya niya na makasimba siya. Tapos itong pangit na greeters and collectors na to, susungitan, wag. Kung ako ang pari at marami ako naririnig na umiiyak na bata, matutuwa ako kasi ibig sabihin may magmamana ng pananampalataya. Taas ang kamay ng mga ng lay ministers. Madali mo makita yan eh. Usually sama-sama nakaupo yan. Yan. Sa ating mga tatay, kuya, lolo at uncle na lay ministers, may pakiusap po ko sa inyo. Alam niyo po bang sa lahat ng mga taong simbahan, kayo po ang isa sa pinakamapalad? Dahil kahit hindi po kayo karapat-dapat ay nahahawakan po ninyo ang katawan ni Kristo. Kaya ang pakiusap po, wag po kayong naninigarilyo. Dahil kumakapit yung sigarilyo sa ostya. Pag sabi ng lay minister, katawan ni Kristo, sagot yung nagkukumunyon, lasang Malboro. Mga minamahal na kapatid na lingkod sa ating simbahan, ito ang ating pananampalataya. Sa gitna ng ating kahinaan, tinawag tayo ng Diyos. Sa atin pong mga kapwa Katoliko, sa gitna ng ating mga pagkukulang, minarapat ng Diyos na pagpalain niya tayo ng kanyang pagmamahal. Kaya ano ang unang hamon ng panahon ng Kwaresma at sa pagpasok natin sa mga mahal na araw? Una, kababaang loob. Pakiulit nga. Sabihin nyo nga, pagpapakumbaba. Pakiulit nga. Nakakalungkot kasi yung iba, parang mas mataas pa tayo sa Diyos. Akala natin ang pananampalataya ay pabanalan. May narinig ako, dalawang matanda nag-uusap. Sabi ng isang matanda, Sister, may gagawin ka ba? Sumagot naman isang chismosa, wala. Bakit? Sabi niya, tara, magpabanalan tayo. O sige, paano? May tatanong ako, magtanong ka, sasagot ako, sumagot ka ha? Oo. O nagtanong yung isang matanda, ilang beses kang magrosaryo sa isang araw? Sabi niya, isa lang. Ako hindi. Kung ilan ang dekada, ganun beses ako magro-rosaryo. Dadasalin ko lahat. Tuwa, hapis, luwalhati, pati liwanag. Hindi ako titigil hanggat hindi bumubula ang bibig ko kakarosaryo. Sabi, wow, ang banal mo. Of course. Tinanong naman niya isa, ikaw sister, gaano ka kadalas magsimba pag linggo? Ilang beses? Sabi niya, isa lang. Ako hindi. Kung 10 ang misa sa parokya, sisimbahan ko lahat yon. Hindi ako titigil hanggat hindi ako dumidighay kakakain ng ostya. Biro mo, ang dami mo nakaing ostya, dumighay. Nakakailan na ba ako? 6. Pero tignan mo yung dalawang matandang yon, ako mga chismosa. Walang ginawa kundi piyestahan ng buhay ng may buhay. Mga kapatid, hindi tayo aabot sa langit pag ganun tayo. Nagsalita ako sa isang mayamang simbahan sa Maynila. Paano ko nalamang mayaman? Grabe yung mga umatin sa akin, mga donya, ang tataas ng buhok. Talagang during the recollection, ang nakita ko puro anit. Wala ko nakitang tao, puro anit. Alam nyo, sabi ko sa kanila ganito, mga kapatid, kahit magsimba po kayo na magsimba, magrosaryo kayo na magrosaryo, magnobina kayo ng magnobina, mag-donate kayo ng malaki sa simbahan, pero kung gutom naman ang katulong nyo,
at walang tamang sweldo ang mga tauhan at driver nyo, mapupunta pa rin ho kayo sa impyerno. Alam nyo, nung sinabi ko yun, hindi na ako nakabalik sa parokyang yun. Nagalit sa akin yung mga tao dun. Totoo naman yung sinasabi ni Brother Michael. May iba kasi sa atin, parang pariseyo. Maputi sa labas, pero sa loob naaagnas. May Diyos sa nguso, pero hindi umaabot sa puso. Mga kapatid, mauunawaan lang po natin ang biyaya ng Kwaresma at mga mahal na araw pag tayo ay may kababaang loob. Bakit hindi kaya yabang? Tanungin niyo ako bakit? Isa lang ang napatunayan ni Brother Michael, wala pa ho ako nakitang nakalabas sa mundong to ng buhay. Maliban na lang kung astronaut kayo, nababalik pa kayo. Pero yung one way out, ay wala, malamang patay. Maliban na lang kung abutan mo yung pangalawang pagbabalik ni Kristo. Imagine, nakasabay niyo pa si Lord. Pero isa lang ang totoo, yang yaman mo, yang tagumpay mo, yang kapangyarihan mo, pag namatay ka na, wala nang halaga. Nakapunta na ako kayo sa patay? Pag kayo may pupuntahan patay, try nyo. Puntahan nyo yung patay, bulungan nyo. Sabi mo, kapatid, bumangon ka lang dyan, bibigyan kita ng 5 milyon ngayon. All of a sudden, di ba hindi kayo pinapansin? Sabi nung patay, not interested. Sabi mo, uy, may kotse dyan, Mercedes-Benz. Sabi nung patay, not interested. Aba, samantalang nung buhay yan, puro pera, puro gamit, puro papuri at tagumpay. Nung namatay, not interested. Mga kapatid, malay nyo, kaya pala ang sarap ng tawa nyo. Huli na pala yan. Oh. Di na, sabi niya, ay, habulin natin. May isa pa ako nakita, tumatawa yung pustiso, akyat pa na. Nay, ingat, baka malulun mo yan. Ang galing nga ni nanay, tinukot na yung dila eh. Sabihin nyo nga, pagpapakumbaba. Alam nyo, si Brother Michael, nung naging artista po ako, kailanman hindi ko inisip na sikat ako. Kasi yung pag-artista ko, biglaan lang yun eh. Nagkataon lang, na-discovery ako ni Ding Dong Dantes at ng yumaong si Mike Enriquez. Yan ang nagbigay sa akin ng break. Nung unang taon ko sa GMA, ang show ko pa lang ng Pepito Manaloto. Sabi ko, mukhang kilala na ako at di pa ako kilala ako kasi pag pumupunta ako sa mall, yung mga tao ganito ay tsura. Ay, artista to eh. Sino ka nga? 30 minutes na hindi pa ako nabanggit. Sabi ko, di pa ako sikat. Nung pangatlong taon ko na sa GMA, madami na ako show, yung pari ko eh. Naalala niyo yung pari si Ding Dong Dantes? Ako yung kontrabidang pari doon. Ako yung Father Stephen. Then yung superhero, ako naman yung kasama ko sila Betong Sumaya at saka si Derek Monasterio. Ako naman yung magbabalot doon na Inglesero. Sabi ko, napansin ko, mukhang sikat na ako kasi pagpunta ko dito sa SM San Jose del Monte, pagpasok ko ng department store, nagkagulo yung pamilya. Sabi, ay, naku, artista to, pa-picture, pa-picture. After na magpa-picture, thank you po, Katunying. Anong Katunying? Medyo hawig ko kasi si Anthony Taberna. Sabi ko, Diyos ko, hindi pa pala ako sikat. Nung pang 5 taon ko na, bago kasi magpandemya, napapanood nyo rin ako pag Holy Week, ako lang ang isa sa mga palabas sa GMA. Kung sa GMA News TV, komedyante ako, pagdating ko ng GMA 7 pag Holy Week, drama, special. Ayun, nung pumasok na ako doon, pag nakikita na ako ng mga tao, ay, si Michelangelo, nakikita ko to sa YouTube, nakikita ko to sa Facebook at saka sa TikTok, viral lahat ng videos niya. Pero alam niyo ho, kahit kailanman ay hindi ko yan niligay sa ulo ko. Bakit? Isa lang ang totoo. Darating ang panahon, kung may kasikatan man ako kuno, lalaos din ako.
Kaya mga kapatid, ang unang biyaya ng panahong ito, pagpapakumbaba. Huwag tayo mayabang. Walang mararating yang yabang na yan. Lahat tayo nagkakasala. Laiko, pare, obispo, kahit ang Santo Papa, I'm sure nagkakasala. Bakit? Tao eh. Naalala ko isang kwento, may monsenyor. Pumunta yung isang mayaman niyang parishioner, may dalang box ng Louis Vuitton. Sabi ng monsenyor, naku, bibigyan ata ako ng bag. O kaya na sapatos. Pagbukas nung box ng Louis Vuitton, nagulat yung monsenyor, may lamang patay na tuta. Sabi, ano yan? Monsenyor, parang anak ko po yan. Nung nagsipag-asawa na ang mga anak ko, yung aso na yan ang lagi kong kasama, namatay, Monsenyor, mahal na mahal ko yan. Bago ko ilibing, Monsenyor, baka pwede pong bindisyonan nyo. Nagalit yung Monsenyor. Mrs., hindi ho binibindisyonan ng mga patay na aso. Mga tao lang, lumayas ka na. Paiinitin mo pa ulo ko. Sabi nung donya, pasensya na po Monsenyor, hindi ko po alam. Pero sabi ko po, kung sino po magbindisyon sa aso ko, magdodonate po ako ng 3 milyon. Naku, nung narinig ng Monsenyor, sabi, ay Mrs., bumalik ka nga rito, ikaw naman. Hindi mo naman sinabing Katoliko yung aso mo? Akala ko iglesia ni Kristo. Akala ko born again. Katolik, uli ka. Monsenyor na yan. May isa akong kilalang pare. Pagkatapos niya magpakumpisalang bayan, nagmamadali siyang lumabas. Sakto paglabas niya may sumalubong sa kanya. Isang mama na nakainom, duguan, may gulok. Sabi niya, ba't ka may gulok? Duguan ka ba? Father, may napatay ako. Pinugutan ko na ulo. Ba't mo naman pinugutan ulo, Father? Nag-iinuman kami. Napikon ako. Ba't ka nga napikon? Ano ba pinag-uusapan niyo, Father? Sabi nung kainuman ko, may Diyos daw. Sabi ko, wala. Nagalit ako, pinugutan ko na ulo. Ikaw, Father, naniniwala ka ba, Father, na may Diyos? Sabi nung pare, kahapon. Ngayon wala. Sabi niya, sige, alis na ako, magkukumpisal muna ako. Oh, pare na yun. Kaya bakit ka magyayabang? Bakit ka magyayabang? Na alam naman natin na maraming beses nating iniwan si Kristo. Yung mga apostol nga, alam nyo, sabi ko, kung ako siguro, apostol noon, yabang ko siguro. Yung iba nga, narinig nyo yung pakilala sa akin, di ba? Si Brother Michael daw ang kasalukuyang Special Assistant ng gobernador ng Bulacan. Nagtataka yung iba, paano naging special assistant si Brother Michael? Ang pamilya ko po talaga mga politiko sa Batangas. Pero taga Bulacan ho ang nanay ko sa San Rafael. Ang hindi po alam ng maraming tao, si Brother Michael po ay political strategist. Simula nung ako po ay lumabas ng seminaryo, nag-handle po ako ng campaigns ng mga national and local politicians, kasama na yung pagsusulat ng speech. At isang malaking karangalan na hanggang sa kasalukuyan ay naglilingkod po ako sa ating lalawigan bilang special assistant ni Governor Daniel Fernando. Binibiro ko ng iba, wow, si Michael ang little governor. Totoo po yun. Ako yung little, siya pa rin ang governor. Pero kahit itanong nyo kay governor, kailanman ay hindi ko ginamit ang posisyon ko sa lalawigan. Bakit? Lahat ng posisyon, hiram. Kahit politiko, yan ang paalala ko kay governor at sa ibang mga hawak kong congressman, senador, magpakabuti kayo, gamitin nyo ang kapangyarihan nyo para maglingkod. Hindi kagaya ng isa kong kilalang congressman, ang tagal ng congressman, 9 na taon. Nung tiningnan ko yung programa sa distrito, eto lang, Oplan Tole. Tole ng tole. Tumigil ka na, congressman. Wala ka na ba ibang produkto dyan? Bakit? Nauna ang sarili. Mga kapatid, sa bandang huli, ang tangi magagawa lang natin para magkaroon ng kahulugan ng ating buhay at pananampalataya, pagpapakumbaba. Lahat ay hiram.
Lahat ng meron ka ay galing sa Diyos. Lahat, kahit pati ang buhay, hiram. Kaya, ito ang ipagdadasal natin sa pagpasok natin sa mga mahal na araw. Panginoon, pahiramin niyo po kami ng inyong kababaang loob. Bakit? Sapagkat kahit si Kristo, ang kanyang pagka-Diyos ay hinubad para lang masagip ang mga tao. Pero nakita niyo yung mga apostol, nung sikat na sikat si Kristo, lahat gusto nakadikit. Ang yabang siguro ng mga apostol, ano? Imagine mo, boss mo si Jesus. Eh yung ibang ang boss lang, kapitan, ang yabang eh. Ang boss lang, mayor. Nakadikit ako kay mayor. Tao ako ni gobernador. Nakakatawa, no? Yung mga langaw na nakatungtong sa kalabaw, yung pa yung mas mayabang sa kalabaw. Siguro, no, kung apostol ako no, sabi sa akin, sino boss mo? Boss ko? Dako. Uli ka na sa balita. Iba yung boss ko. Iba trip nun. Bakit? Bumubuhay ng patay. Nagbibigay ng paningin sa mga bulag. Nakakalakad yung mga pilay. Naku, big time pala yung boss mo. Of course. Kasama ko sa 12. Tapos nung hinuli si Kristo, lahat nagtakbuhan. Kaya hindi ho ba kayo nagtataka? Tingnan nyo po ha. Pagkabuhay na ni Kristo during Easter, may mga ebanghelyo na naririnig natin na nagtitipo ng mga apostol, nakalak yung pinto. Bakit? Kasi nagkakatakutan na. Sabi, hala, yung boss natin napatay. Naku, kung si Kristo boss, sino susunod na papatayin? Nakatingin kay Pedro, ikaw! Ikaw ang next eh. Ikaw ang next in line. Sabi ni Pedro, baka gusto mag-volunteer, ikaw muna. Kaya nilak nila yung pinto. Bakit? Takot na takot sila. Anong ginawa ni Kristo? Yung mga imposible ang gusto niyang gawin. Lumusot sa pinto. Jesus broke through the door. May breakthrough. Nagulat sila. Kaya ano sabi ni Kristo? Peace be with you. Kapayapaan. Ilang beses niya sinabi? Isa lang, dalawa, hindi. 3. Bakit? Dahil ba nabingi na sa takot yung mga apostol? Hindi. Kasi ang gusto sabihin ni Kristo, bati na tayo ha. Kasi malamang, nung nakita ng mga apostol si Kristo, 2 damdamin ang magkahalo. Una, saya. Uy! Buhay na si boss! Pero malamang, ang isang damdamin, nahihiya. Kasi alam ni Kristo, nagtakbuhan silang lahat. Pero ano sabi ni Kristo? Bati na tayo. Mas natatandaan ko yung pagmamahal nyo kaysa sa kasalanan mo. At ganun din tayo tinitingnan ng Panginoon ngayon. Na kahit paulit-ulit tayo nagkasala, ay patuloy niya tayong minamahal. Dahil alam niyang may mga nagawa naman tayong mabuti, kahit papaano. Kay Kristo, sapat na yung kahit papaano. Kasi siya ay Diyos. Sabi mo yung sa katabi mo, kapatid, gumalaw-galaw, nang hindi pumanaw. Gumalaw ho kayo ha. Kayo pa naman, pag tinatama kay electric pan, nakakatulog kayo. Baka pagising nyo ho, advent na. Iba na speaker nyo. Pagpapakumbaba. Pakiulit nga. Pangalawa, pasasalamat. Pakiulit nga. Minsan naglalakad po ako sa mall. Kasi ang pangit naman ko, gumagapang po ako ang dumi-dumi ko noon. Magbabiral na naman ako noon. Ala, si Michael, sira ulo talaga ito. Imagine mo, maglalakad na lang, gumapang pa, no? May tama sa ulo talaga to si Michael. May lumapit sa akin, sabi niya, hi, ikaw ba si Michael? Yung nakikita sa TV, saka sa Facebook, sa TikTok? Opo, malit ka lang pala sa personal. Sa TV, mukha ka matangkad. Sabi ko, ano ho ba to? Magtatanong kayo o manlalait kayo? Kasi kung laitan nito, may baon din ho ako. Sabi niya, pwede magtanong? Ay, pwede po.
Sabi niya, bakit maraming taong malulungkot? Tanungin niyo po ako bakit? Mas malakas pa. Mas malakas pa. Kasi ito yung mga taong walang ginawa kundi bilangin yung mga bagay na wala sila. Kaya ka malungkot. Binibilang mo yung wala. Gusto niyo po ba maging masaya? Yung mga hindi sumagot, simula ngayon, lugmo kayo hanggang mamatay kayo, ha? Sasagot na lang kayo, ang tamad-tamad niyo pa. Gusto niyo ba maging masaya? Gusto niyo bang maging matagumpay? Gusto niyo bang maging answered prayers? Huwag niyong bilangin yung wala. Bilangin niyo yung meron. Ang problema kasi sa'yo, reklamador ka. Pag mainit, ang init. Pag malamig, ay, ang lamig. Sana naging uod ka na lang. Yung uod po, wala atang nararamdaman. Pag ang ulam isda, nagrereklamo ka. Isda na naman, hoy. Bago ka magreklamong isda na naman, ikaw ba naramdaman mo yung naramdaman ng isda nung pinrito siya? Magpalit kayo ng isda, ikaw ang iprito. At sabihin ng isda, tao na naman, mapapatay mo yung tilapiyang yan. May umiiyak sa akin, babae. Sabi niya, brother, kababae ko pong babaeng tao, mukha po kong lalaki. Bakit? Wala po kong dibdib. Kapatid, kung babae ka at flat-chested ka, mapalad ka sapagkat ang likod mo at dibdib mo ay iisa. Diba? Kahit umikot ang ulo mo, parang wala lang. At pag kayo po ay payat, at kayo'y nagkasakit, maswerte kayo. Wala na pong x-ray yan. Flashlight lang. Kita na agad na may sakit ka. Sabi niyo siguro, Brother Michael, madaling maging masaya kung gaya mo walang pinagdadaan ng problema. Paano ako, brother? Ang dami kong pinagdadaan ng problema. Sino nagsabi sa inyong wala akong pinagdadaan ng problema? Aba, tao rin ako. May mga problema rin ako. Pero naniniwala kasi si Brother Michael dahil alam kong anak ako ng Diyos at alam kong anak din kayo ng Diyos. Pag anak tayo ng Diyos, kung may pinagdadaanan kang problema, dumaan ka lang, huwag kang tumambay. Bakit? Sapagkat kasama natin ng Diyos. May mga kapatid ba akong El Shaddai dito? Yan, mga chismosa yan. Joke lang. Parang ako, El Shaddai ako ha? Di ba may kanta tayo sa El Shaddai? Sabi ng kanta sa El Shaddai, kasama natin ang Diyos, di ako matatakot, di ako malulungkot, kasama natin ang Diyos, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod, dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos, di ako mababalisa. Di ako malulumba, hahay, kasama natin ang Diyos. Ayun naman pala eh. Sabi kanina ng ating mahal na kaibigang pari, the Lord will always go before us. Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, mauuna ako dun. Tama po ba? Such an assuring faith and love. Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Mauna ako dun. At dahil nauna ang Diyos doon, ayos na. Dahil nauna si Lord doon, tapos na ang laban. Bakit? Sapagkat hindi niya tayo pinabayaan. Naranasan niyo po ba yung may problema kayo? Tas akala niyo wala nang solusyon? Pero saktong-sakto, dumating ang tulong ng Diyos. Sa akin, maraming beses kong nakita yon. Kaya ako pag may problema, isa lang ang sinasabi ko kay Lord, Lord, huwag mong pabayaang mapahiya tayong dalawa. Mapapahiya tayo dito. Ako okay lang, pero ikaw hindi. Dahil si Lord ka. Sabi siguro ni Lord, grabe to si Michael, blinakmail pa ako. Pero ganyan ko kausapin si Lord, Lord, huwag mo akong pababayaan po.
Kasi alam kong wala kang lingkod na pinabayaan. Wala. Pag kayo po tinadaig na ng problema, pag kayo po ay dinadaig na ng inyong mga dagok sa buhay, huwag niyong kakalimutan na kasama natin ang Panginoon. Ako ho, nung ako po'y bata pa, iniwan kami ng aking ama. Hindi po ang tatay ko sumakabilang buhay, nasa kabilang bahay lang. Pinagpalit kami sa ibang pamilya. Ang masaklap, mga battered child pa kami. Binubugbog kami ng tatay ko. May time, dahil sa pambababae at pag-iinom ng tatay ko, naghirap kami. Makapag-aral lang po ako sa elementarya. Naranasan ko po nung grade 4 ako, nagtitinda ko ng basahan sa kalsada ng bayan Novaliches. Imagine, the little cute Michelangelo selling basahan in the street. At hindi ko kayo maniniwala, naranasan ko rin nung grade 4 ako, namamalimos ako. Magkabaon lang ako. Pero alam ko pong lahat ng karanasan na yon ay hinayaan ng Panginoon para pandayin niya ang pagkatao ko pagdating ng panahon. Dahil kung hindi ko po naranasan yung mga hirap na yon, ano naman ang sasabihin ko sa inyo ngayon? Kung wala akong pinagdaan ng test, wala akong testimony ngayon. Kaya kapatid, kung ngayon po ay nalulugmo na kayo, kung ngayon po ay nawawalan na kayo ng pag-asa, kung kayo po ay parang wala ng matakbuhan, salamat sa Diyos sapagkat may gagawin siyang milagro sa iyo. Yan ang paboritong gawin ng ating Panginoon, yung mga imposible. Sapagkat bilang isang Diyos, His favorite work is doing the impossible. At dahil tayo ay assured sa pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi na sa atin sasabihin, impossible. Ang sasabihin na natin, I'm possible. Dahil kasama natin ang Diyos. Pasasalamat ang susi ng magandang buhay. Pasasalamat ang susi ng matibay na pananampalataya. Ang ating pananampalataya kay Kristo ay nakaugat sa pasasalamat, Eucharistomen, Eucharistia. Ang ibig sabihin ay thanksgiving. Ang banal na misa ay hindi lugar para humiling lang. Ang banal na misa ay lugar para magpasalamat. May iba kasi ang misa ginagawa lang wishing well. Nalilito na ang Panginoon kung Panginoon ba siya o pengi noon. Lord, pengi nito. Lord, pengi noon. Ang inihiling sa atin ng pananampalataya ay magbago tayo. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, kapatid, magbago ka na. May iba, hindi nagbabago sa loob, ang binabago yung labas. Pabanat ng muka. Paayos ng ilong. Naalala ko isang kwento, may isang 90 years old na matanda. Nagpakita sa kanya si Kristo. Sabi niya, sino ka? Si Lord. Ay, bakit po kayo nandito, Lord? Sundo. Ay, po, Lord, wag mo muna akong kunin. May gusto pa akong gawin. Baka pwede mo naman ako bigyan ng extension. Sabi ni Lord, sandali lang. Titingnan ko ang Book of Life kung ano ang record mo. Binuksan. Binasa. Sabi ni Lord, oh, maganda ang record mo. Taong simbahan ka pala sa Our Lady of La Salette. Malaki ka magbigay kaya natapos ang simbahan. Mabait kang kapitbahay. Mabuti kang anak. Mabuti kang magulang. Okay, sige. Sabi ni Lord, ilang taon? Sabi ng matanda, 90 na ako. 3 years. Sabi ni Lord, oh, 3 years lang. Ayaw mong 10 years, 20 years? Hindi na Lord, sabi niya. Pagod na rin ako eh. May gagawin lang ako. Nakaschedule na kasi sa kabayad na. Ano ba gagawin mo? Basta, magugulat ka na lang. Okay, sabi ni Lord, oh,
After 3 years, papakita ko Pero hindi na ako magpapakita sa'yo, atakihin ka na lang. Tutumba ka na lang. Sabi ni nanay, nako Lord, kahit 2 months bago mag 3 years, solve na ako. Na-enjoy ko na yung gagawin ko. Okay, bahala ka kung ano man yan. Bye. Si nanay pala, may kalokohan. Nakapagpa-schedule na pala sa cosmetic surgeon. Nakaschedule palang magpa-opera. Magpapalagay ng bewang, magpapalagay ng puwet, magpapalagay ng dip-dip, magpapabanat ng muka, na sa sobrang galing nung doktor na pinuntahan niya, pagtanggal ng benda, yung 90 years old nagmukhang 42. Pati siya hindi niya namukaan yung sarili niya. Sabi, ang galing ni Doc, basta wag lang magsalita yung matanda. Ang malalaman, di mo malalaman matanda. So nagmamadali siya nung matapos siya maoperahan. Nagmamadaling umalis para ipagyabang ang bagong muka. Ang malas ni nanay, pagtawid niya, nasagasaan siya. Nakaladkad ng truck. Namatay. Pagdating sa langit, galit na galit yung matanda. Nasaan si Kristo? Nasaan si Kristo? Sumalubos San Pedro. Ba't ka ba nagwawala? Nasaan ang boss mo? Huwag kang makialam dito, San Pedro. Nasaan ang boss mo? Dumating si Kristo. Sino ba yung nagsisisigaw dyan? Lord! Oh, bakit? Lord, di ba may usapan tayo? 3 years bago mo kukunin. Oo nga, 3 years. Ba't ka nandito? Lord, nabunggo ako. Sabi niya, ay, ikaw ba yun? Hindi kita namukaan. Pinabunggo ko. Akala ko ibang tao. Ikaw ba yun? Oh, anong moral? Huwag masyado magpabanat. Baka yung nagayan yung muka, nakaschedule palang mabunggo yan. Saka ang hirap din pag masyadong banat. May kilala kong donya, kaibigan ko, banat na banat yung muka. Namatay yung mister. Hindi namin malaman kung umiiyak siya o tumatawa. Sabi niya, Pabling, bakit mo naman ako iniwan? Lungkot na lungkot ako. Sabi ko, tita, nalulungkot ka ba talaga? Buwisit na mukha to. Kung kailan naman ako nagpabotok, saka naman namatay tong asawa ko. Hindi daw niya malaman kung tumatawa siya. Mga kapatid, ang pagbabagong inihiling sa atin ay pagbabago sa kalooban. O, sa darating na linggo, huhudyatan na natin ang pagpasok ng mga mahal na araw. Nakakatuwang isipin, sa English, ang layo nung translation. Sa English, Holy Week. Pero sa Tagalog, mga mahal na araw. Mamaya papaliwanag ko. Mga mahal, sapagkat ang kabanalan, yung Holy Week, manggagaling sa pagmamahal. Kita nyo? Pag nagmamahal ka, magiging banal ka. Pag nagmamahal ka, nabibiyayaan ka. Masaya sa linggo. Bakit? Araw ng palaspas. Pag tinanong mo yung tao, bakit kami palaspas? Naku brother, bagsak presyo ngayon. Nung pandemya, ang mahal ng palaspas, sumabay sa taas. Ngayon, 3.20. Wow! Grabe! Tas galit na galit kayo pag hindi na wiwisikan. Halos ingod, Pader! 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 Kay pare, puro galos Sabi ko pag ako naging pare, hindi ako gagamit ng pangwisik. Bombero. Pag uwi mo ng bahay, nakahubad ka na. Nangyari, ang lakas ng tubig. Asan yung palaspas? Ito, naging sampagita. Buisit yung pari doon. Gusto nyo, trip nyo, basang-basa. Di okay. Pag tinanong mo, bakit ka nagkuha ng palaspas? Brother, pag naglagay ako sa pinto ng palaspas, hindi na ako mananakawan. Tangek. Pag di ka naglak ng pinto, mananakawan ka pa rin.
Sabi, brother, pag may palaspas, wala na mangungutang. Ang taong gipit, walang palaspas na pinalalagpas yan. Kahit balutin mo yung buong bahay mo ng palaspas, pag pwede kang utangan ka niyan. May iba naman, brother, yung lumang palaspas, pag nilaga at pinainom sa biyena na may sakit, mawawala ang sakit. Totoo yun. Alam nyo ba yun? Mamamatay yung biyena nyo eh. Ang dumi nun eh. Magtatai muna yan, tapos yun, manghihina, patay na. Wala na sakit. Wala na rin yung may sakit. Mga kapatid, hindi. Alam nyo ba kung ba't may palaspas? Ang pinapaalala niyan pag naglalagay tayo sa bahay ay ito, si Kristo ang hari ng bahay na ito. Wala po yung anting-anting. Kayo naman. Tapos pagpasok ng Holy Monday, ayan na. Ang showdown ng matatandang garal-galang boses, kada barangay may pasyon. Di ba? Kahit masakit sa tenga yung pasyon, wala, si nanay pa rin ang kumakanta. Pero alam nyo ba, pag may pasyon, dati nung di pa ako artista, lahat ng pasyon kinakantahan ko. Bakit? May tsibog eh. Di ba? May kainan. Di ba? May agahan. Dahil pagkain dyan, may merienda sa umaga, may tanghalian, may merienda sa hapon, may hapunan. Pag nakatsamba ka pa ng maganda yung pabasa overnight, sabihin may sponsor yun, 2 araw na pamalengke ang natipid mo. Pumunta ka doon kahit pangit ka kumanta ka lang. Tapos mas mahaba yung kain mo kaysa sa kanta. Dati kinakarir ko yan, pero nung naging artista na ako, medyo nahiya na ako. Hindi na ako basta-basta kumakanta sa pasyon hanggat hindi ko alam ang menu. Siyempre, level up, artista na ako. Kaya kasi ang pangit naman, alangan tanongin ko, excuse me, ano pong ulam? Mukha kang patay gutom na. Alam nyo ba, malalaman nyo kung ano pong handa sa pasyon? Pag kinanta na yung aral. Alam niyo yung aral? Ang unang letra ay adobo, ere naman ay relleno, ang ikatlo'y arroz caldo, may kasama pang liempo. Nako, Diyos ko! Liempo! Takbuhan lahat down! Pero hindi naintindihan yung pasyon. Ala, mga kapatid, huwag niyo pong gawing malaking drama ang pananampalataya. May iba ganyan ginagawang drama. Parang sinakulo. Nakita niyo mga gumaganap sa sinakulo? Ang babait. Walang mukhang magnanakaw. Lahat nagtitika. Alam niyo, pinakamagandang sinakulo na nakita ko sa Batangas. Kung gusto nyo maiyak kayo, doon kayo pumunta. Kasi yung Kristo doon, taon-taon siya lang. Nakadayat yun, hindi pwedeng tumaba. Kasi wala ka naman nakitang Kristo na botsok. So yung Kristo doon, pag pinapako at sinusugatan, maaawa ka talaga. Tapos kaya gustong-gusto ko pumunta doon sa Sinakulo, sa Batangas, grabe doon. Yung announcer, madadala ka. Ang galing magsalita nung announcer. Maiiyak ka. Nung nakaraang Holy Week, Good Friday, na late ako ng dating. Pagdating ko doon sa Sinakulo, late na ako. Nakapako na yung Kristo. Kasi kaya ako na late, nagsalita pa ako sa 7 last words. Nag-7 last words pa ako sa ABS-CBN noon. Naku, nagmamadali ako. Pagdating ko sa Batangas, nakapako na yung Kristo. Maaawa ka. Talaga yung Kristo namimilipit, may sugat. Sabi nung announcer, tingnan nyo. Tingnan nyo. Namamatay ang Panginoon para sa inyo. Sabi ng mga tao, Sabi nung announcer, tingnan nyo. Para sa'yo. Tapos yung Kristo bumubulong. Tingnan nyo! Bumubulong ang Panginoon! Bulong ng pag-ibig, sigawan yung mga tao, Panginoon! Mahal ka rin namin! Ako naman, na-intriga ako. Ano ba binubulong ng Kristo? Lumapit ako, narinig ko, sabi, ay ala pakibilis-bilisan naman, naiihi na ako. Naiihi na pala?
Buti na lang hindi po umihi. Kasi kung umihi, baka sabihin, dali, inumin natin. Tubig ng buhay. Diyos ko. Baka lumipat na ako ng relihiyon talaga. Alam nyo, balita ko sa tagal nung announcer, nung natanggal na daw si Kristo sa krus, pinagtatadyakan yung announcer, ang tagal mo magsalita. Kaya ito daw may announcement, yung Kristo ngayon sa darating na Friday, nakadiaper na po. Para tumagal man yung announcement, okay na siya. Hindi na bumubulong, no? Smile siya hanggang mabuhay siya. Mga kapatid, wag po nating gawing sinakulo na pagkatapos gumanap, eto na naman tayo. Alam niyo ho ba mamaya pag uwi nyo? Pag uwi nyo mamaya, amoy Diyos kayo. Oo, mating kayo ng recollection eh. Alam niyo ba pag amoy Diyos, ganito. Pag minura mo yan, yung amoy Diyos, hoy! Ina mo, sabi niya, God bless. Magugulat yung nagmura. Hala, God bless ako. Kare-recollection ko lang eh. Pag yung nag-amoy Diyos, sinampal mo. Pak! Hindi iilag yan, papasampal. Tapos sasabihin niya, Sister, ito pa pong kaliwa. Kasi nakalagay sa Bible, di ba? Pag sinampal ka sa kanan, ihatid mo na yung kaliwa. Yun ang pagiging makadiyos. Ang problema mga kapatid, after po ng isang linggo, mag-iiba na po ang amoy nyo. Magiging amoy anghel na lang kayo. Paano yung amoy anghel? Pag yan sinampal mo, pak! Hindi natatamaan, iiwas na. Oops! Anghel na lang. Pag yan minura mo, huy! Ina mo! Sabi niyan, di gaganti. Pag tumalikod ka, ina mo rin. Kaya na. Anghel na lang eh. Eto masama. After 1 week, magbabago na naman ang amoy. Ito na yung BSDU. Balik sa dating ugali. Pwede ho ba makiusap? Nakikinig po ba kayo? Pwede ho ba kung kayo aabot hanggang dyan na lang? Maiintindihan ko. Pero yung iba, kung kailan naman nag-recollection, hindi lang naging BSDU, naging MSDU pa, masahol pa sa dating ugali. Nako. Pag uwi nyo, no? Sabi anak nyo, Nay, ano natutunan mo sa recollection? Basta nakakatawa yung recollection. Ha? Ano sinabi ni Brother Michael? Basta tawa kami ng tawa. So, ano nga po naintindihan nyo? Yun, tumawa ng tumawa. Jesus Maria Joseph, mga kapatid, pasasalamat. Gusto nyong humaba ang buhay nyo? Amen? Gusto nyong mabless? Amen? Gusto nyong maabot pa ang mga pangarap nyo? Amen? Pasasalamat. Every day. Every single moment. Alam niyo ba, habang tumatawa kayo, may hindi na nagising ngayon. Tama? Habang nagrereklamo kayo, naisda na naman ang ulam, dahil Kwaresma, marami doon sa mga lugar na may gera na hindi kumakain. Tapos magrereklamo ka? Noong nakaraang araw po, nagsalita ako sa isang barangay sa Pasig. Daming tao rin. Tuwan-tuwa yung mga tao. Pagkatapos ko magsalita, papicture sila ng papicture. Pero sa dami ng mga taong nandun, isa lang ang nakita kong kumamay sa akin. At yung kumamay pa na ale, kaliwa pa yung pinangkamay. Dahil nakita ko yung kanan niya palang kamay ay putol. At nakita ko yung aling yon, alam kong mahirap yon. Alam niyo, hindi ko siya makalimutan kasi alam kong si Kristo yung kumamay sa akin na yon. Na para bagang sinasabi sa akin ni Kristo, Michael,
Huwag kang mabingi sa palakpak at papuri ng tao. Huwag kang bumilib masyado sa sarili mo dahil marami nagpapapicture sa iyo dahil kilala ka. Pinaalala sa akin nung araw na yun ng Panginoon na matatagpuan ko lang ang tunay na kahulugan ng pagsasalita ko sa mga taong gaya ni ate, na kapos at may kakulangan. Nagpapasalamat ako doon kay ate kasi naramdaman ko si Kristo sa kanya. Na ipinaalala sa akin ni ate na sila ang mga tunay na dahilan kaya may mga preacher na gaya ko. Na sila ang tunay na misyon kaya may simbahan. Anong gustong sabihin ni Brother Michael? Mga kapatid, kung ang inyong pagsisimba at pagdarasal ay inilalayo kayo sa mga nangangailangan, mali po ang inyong pagsisimba at pagdarasal. Pero kung ang inyong pananampalataya ay inihatid kayo sa paglilingkod sa mga mahihirap, kapatid, natanggap mo na ang biyaya ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ito po ang ating misyon, ang mahalin at paglingkuran si Kristo. Di ba kinakanta po natin yan sa simbahan? Sabi ng kanta, in omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve the Lord, in omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Dominus, in everything love and serve the Lord. Mahalin at paglingkuran ang Diyos. Mga kapatid, ang bida sa rekoleksyong to ay hindi ho ako. Hindi po ako ang inintay nyo. Hindi po ako ang pinunta nyo o si Father Fidel. Ang pinunta nyo po ay si Kristo. Please lang kalimutan nyo na po ako at si Father Fidel. Pero sana wag nyo makalimutan na hini po kayo ng Panginoon ngayong gabing ito. At pag ito po ay naramdaman ninyo, makakapasok po kayo ng may kahulugan sa mga mahal na araw. Mahal, dahil una, mahal ang iaalay, ang anak ng Diyos. Ngunit higit sa lahat, mahal, dahil mahal na mahal ang mga pag-aalayan. Itong itsuran to at itsura mo, may namatay para sa atin. Salamat kay Kristo. Pag panahon ng mahal na araw, maraming tao iniisip lang nila, kaya namatay si Kristo kasi makasalanan ako. Kailangan pa bang i-memorize yun? Bisyo na yun. Alam na natin yun. Pero sana mga kapatid, kung naaalala mong kaya namatay si Kristo dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko, sana higit sa lahat maalala mong kaya namatay si Kristo at mabubuhay siyang muli, ay dahil mahal na mahal niya tayo. Pag yun ang nilagay mo sa isip mo kahit Biyernes Santo nakangiti ka, kahit Biyernes Santo magdidiwang ka. Bakit? Sapagkat ang kasalanan ay nilukuban ng pagmamahal. Naalala niyo po yung kwento ng alibughang anak? Naalala niyo po?
Kikwento ko sa inyo in a modern way. Huwag niyong hanapin yung iba sa Bible, dagdag ko lang yun ha. Para gumanda lang ang kwento. Di ba? Anong sabi? May isang anak, pariwara, sabi sa kanyang ama, Daddy, kunin ko na yung mana ko. Aba, kung ako anak ko yan, putok ang bibig niyan. Bakit? Kailan ba kinukuha ang mana? Pag patay na ang magulang. So parang ang sinabi ng anak na walang ya, Hoy, Daddy, dahil para sa akin patay ka na, akin na yung mana. May narinig ba kayo sa tatay? Wala. Di ba ganun ang mga magulang? Kahit na nasasaktan na kayo, tahimik lang kayo. Narinig ko kanina, habang nagbabaybay ako, lumabas sa Facebook ko si Pastor Ed Lapis. Magaling na preacher yan eh. Natutuwa ako sa pastor na yan eh. Sabi niya, yung mga anak, pag hinahanap ng magulang, naiinis. Ako rin, kanina napansin nyo, hinawakan ko yung cellphone ko kasi alam ko yung tumatawag nanay ko. So ang ginawa ko, binuksan ko lang para marinig niya na nagsasalita ako. Pero aminin ko sa inyo, dati naiinis ako. Ito nanay ko naman, laki-laki ko na. Ano sabi ni Pastor Ed Lapis? Abay, mas mainis ka pag hindi ka na hinanap ng magulang mo. Tapos pag namatay yung nanay mo, tatay mo, magpo-post ka, missing you. Ibibigay ko lahat, marinig ko lang yung paghahanap ng nanay ko. Lintik ka nung buhay dinadaanan mo. Yung tatay, nung narinig niya yon, walang narinig ang anak. Ibinigay yung mana. Fast forward, nilustay ng anak sa walang kapararaan. At anong sabi? Nagkaroon ng pandemya. Naghirap ang lugar na yon. Pati yung anak naubos yung pera. At anong sabi? Umabot na siya sa pag-aalaga ng baboy. At gaano kahirap, willing siyang kumain ng pagkain ng baboy. Ang problema, walang magbigay sa kanya. Kahit yung baboy, masama ang tingin sa kanya. Nung kumakain yung baboy, sabi ba, and then, ano sabi? The son got back to his senses. Napagtanto ng anak, aba, sa bahay namin yung mga yayay, yung mga katulong, nagtatabaan. Dala-dalawa ang cellphone. Napansin nyo na yung mga kasambahay natin, ano? Mas mayaman pa sa amo, dalawa cellphone. Pag naglalaban, naka-earpiece. No? Tapos mas sexy pa yung short sa amo. Sabi nung anak, babalik ako. At sasabi ko sa tatay ko, Daddy, nagkasala ako sa iyo at sa langit. Huwag mo na ako ituring na anak. Ituring mo na lang ako na isang alipin mo. Sabi nyo, yun naman pala eh. Nagbalik loob yung anak. Oo, pero hindi sincere. Bakit siya nagbalik loob? Nagutom eh. Di ba ganyan din tayo? Nung malakas tayo, ang lakas nating kumita, ang dami nating tagumpay, di naman tayo nagsisimba. Nung nagka-cancer na, Lord, ibibigay ko sa iyo lahat to. Gumaling lang ako. Di ba? Tapos pag gumaling na, wala na naman. So fast forward, bumalik ang anak. At anong sabi ng banal na kasulatan? Patakbong sinalubong ng ama. Anong ibig sabihin nun? Nag-iintay yung tatay. Siguro since day one, na umalis, di ba ganon ang mga magulang? Kahit yung anak mo tumakas, nagpariwara, nag-aantay ka pa rin na babalik. Anong sabi? Pasalubong na niyakap. Ako yun, pasalubong kung pagtatatadya ka niyo, bumalik ka pa. Ano nga? Ubos na? Ubos? Pero hindi. Niyakap. At nung niyakap na, sabi ng anak, time to say the spill. Sabi niya, Daddy! Tinakpan agad yung bibig. Anak, huwag ka na magsalita. Ang bantot ng hininga mo. Walang laman yun. Huwag nyo nang hanapin yun. Dinagdag ko lang para maiba. Malamang nung nag-uusap yung mag-ama, nakaganon yung tatay. Baho ng hininga niya. Dahil walang laman yun tiyan. Ano sabi ng anak? Daddy, huwag mo na ako ituring na anak. Nagkasala ako sa iyo at sa langit.
tulong mo na lang, ituring mo na lang akong katulong. Tapos malamang sinabi, ano ulam? Nag-check. Pero anong sabi? Tumawag ang ama ng mga katulong, servants, at sinabi, dali, suotan siya ng sandalyas, suotan ng balabal, suotan ng singsing. Alam niyo ho, very symbolic yung iyon. Palakpakan natin, Panginoon, nakakalakad na si tatay. Ayan, tay. Nagulat ako, tay, nagkalakad ka na. Saka ba galing, tay? Okay. Okay, misa. Kala ko nakalakad na si tatay bigla. Ha? Ayan, ha? Diba? Kita nyo, nakapagpalakad pa ako. Si tatay, hirap maglakad, nakalakad. Praise the Lord. No? Kalakad si tatay. Ayan, ha? Sabi siguro, ano ba yan? Mali pa ata yung timing ko. Sinuotan ng sandalyas, sinuotan ng balabal, sinuotan ng singsing. Alam nyo, may nabasa ho ako. Sabi niya, napaka-symbolic ng bakit. Yung sandalyas, ang simbolo niyan ay dignidad. Ibinabalik sa anak yung dignidad ng tao. Di ba? Yung mga nanay, tatay, nagagalit sa anak pag nakayapak. Ay, para kang taong bundok. Magchinelas ka nga. Di ba? Nung panahon ko, panahon lalo ninyo, pag nakarambo ka na tsinelas, big time ka na. Di ba? Pag ang tsinelas mo, islander, nanay mo sa opisina nagtatrabaho. Mayamang ka na. Napansin ko, ang sarap balikan nung dati, yung piso lang ang hawak mo, pero ang saya-saya mo. Ang kaya lang bilhin ng piso mo, yung sikat na kending tira-tira. Naalala niyo yung kending tira-tira? Ang haba nun tayo, di ba? Nandito yung kamay mo sa San Jose del Monte, nasa San Miguel na, hindi pa siya putol. Nakabalot yan sa maduming pambalot ng Ovaltine. Alam niyo naman, mas madumi, mas masarap. Para yung kinakainan kong lugawan sa Santa Cruz, ang sarap. Mga laman loob, bituka. Katabi niya, puneraria, ang sarap. Kasi isa lang yung may-ari ng lugawan at puneraria. Pag wala ng bituka, kumakatok lang. Wala ng isaw. Sabi nun sa kabila, sandali, umiiyak pa yung nanay. Siniutan ng balabal. Sabi nung isang nabasa kong Bible commentary, yung pagsusuot ng balabal, ang nagbabalabal lang nung panahon na yon, mga royalty. Mga may sinasabi sa lipunan. Mga alta sa syudad. Mga taong pinanganak na may pilak na kutsara sa bibig. Silver spoon. Tayo silver swan lang. Toyo pa. Kasuka, di ba? So binabalik sa anak, hindi lang yung pagiging tao, kundi pagiging royalty. At sabi nung isang nabasa kong Bible commentary, sinuotan ng singsing. Ano ba yung singsing? Usually, nandun yung emblem ng pamilya. Yung symbol ng pamilya. At sabi niya, hindi malayo na yung pagsusuot ng singsing, ginagawa muling tagapagmana yung bunso. Kaya sabi niya, malamang yun ang kinagalit ng anak. Kasi makakadalawang mana. Eto na. Fast forward, sabi ng tatay, madali! Magsaya tayo! Magpiesta tayo, magparty tayo, magpatay ng mga pinatabang guya. Eto na. Umuuwi na ngayon yung panganay. Naririnig niya. May music. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. Ha? Ano yun? Kita niya sumasayo yung mga katulong. Tapos nandun yung kapatid. Ayaw pumasok. Tinawag niya ngayon yung katulong. No? Sabi, ano meron dyan? Ako hinala ko yung nagsulsol yung katulong eh. Kaya minsan pinag-aawayan ng mga mag-asawa, katulong, di ba? Chismosa yung katulong. Pumunta doon sa panganay, Sir, ba't tayo pumasok? Sayaw tayo. Sabi naman ng panganay, ba't ka ba sumasayaw? Sabi niya, ano bang meron? Naku, sir, yung kapatid mo yung walang ya, yung kinuha yung mana, naku, bumalik. Naku, sir, magugulat ka. Nakwento. Huwag nyo nang hanapin yun, dinagdag ko lang yun. Feeling ko kasi, ganun ang nangyari eh.
Hindi na lang siguro nilagay yun, nahahaba yung ebanghelyo eh. Sabi na ko, sir, yung kapatid mo sinulutan ng sandalyas, sinuutan ng balabal, at eto malupit, sinuutan ng singsing. O di magmamana ulit. Nako. Sige sir, alis na ako. Bumalik yung katulong sa loob. Lumabas naman yung tatay, anak. Ba't ayaw mong pumasok? Sabi nung anak, Daddy, buong buhay ko, nagtatrabaho ako sa Farmville. Alam niyo yun, naglalaro kayo niyan. Candy Crush. Sabi niya, pero ni minsan, hindi mo man lang ako binigyan ng pinatabang guya para mag-enjoy kami ng mga kabarkada ko. Nanumbat na. Anong sabi ng ama? Anak, lahat ng meron ako ay sa'yo. Ngunit ang kapatid mo ay nawala, pero siya'y natagpuan. Siya'y namatay, ngunit muling nabuhay. Ako sa palagay ko, dapat ang title ng ebanghelyong yan, hindi talinhaga ng alibughang anak, kundi ang talinhaga ng tunay na pagmamahal. Ang hirap maunawaan eh, no? Tinanggap pa rin kahit sa gitna ng kanyang kasalanan. Ito ang inspirasyon ng mga mahal na araw. Sa gitna ng paulit-ulit nating pagkakamali, kung mas makulit ang kasalanan mo, tiyak na mas makulit ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Pagpapakumbaba, ano yung pangalawa? Bago tayo matapos yung pangatlo, pananaw. Pakiulit nga. Sabihin nyo nga po, pananaw. Ito ang ibibigay sa atin ng Kwaresma. Ito ang magiging biyaya sa atin ng mahal na araw. Bibigyan tayo ng bagong pananaw. Marami kasing mga tao, mali-mali na ang pananaw. Ang tama nagiging mali. Ang mali nagiging tama. Ang mga Pilipino, nawawalan ng malay. Di ba? Saan kayo nakakita ng mga tao pag may baha, lumalangoy? Sa Bulacan. Di ba? Sa Ubando, naglalanguyan pagbaha. Nagbaha sa Japan, Australia, lahat nag-iiyakan. Doon, pag may baha, lahat naglalanguyan. Dito ka lang nakakita ng mga tao na pag may naumpog at nadulas, pinagtatawanan pa natin. Pag may naumpog, lalapitan mo, masakit. Halika, yung pug kita na maramdaman mo, walang yaka. Di ba mag-aminam tayo, hindi na kailangan itanong, tinatanong pa. Pagsasakay ka ng jeep, may sumisigaw, San Jose, alis na, San Jose. May lalapit, Manong San Jose? Hindi, Tugigaraw, sama ka? Back and forth tayo hanggang mamatay tayong dalawa, buisit ka. Nung misa magsasalita ako sa isang parokya, naglalakad ako, may nadaanan akong kanal. Ang lalim ho pala, sister, nung kanal. May nalaglag doon sa kanal. Yung kawawang nalaglag, hanggang dito yung tubig. Malunod-lunod siya. Lahat na nakakita sa nalaglag, nagtawanan. Ako lang ang hindi tumawa dahil ako yung nalaglag. Dito ka lang makakakita ng mga tao na, di ba, namimili kayo ng speaker. Pag hindi nyo gusto speaker, uwi na kayo. Late ba? Uwi na ako. Sabi nila, naku, hintayin natin yung Santo Niño. Makikita natin siya in person. Pero di ba pag hindi nyo trip yung speaker, labas kayo ng labas. Ihi kayo ng ihi. Daig nyo pa may balisawsaw at tanggap ng labada. Pero ngayon, wala ako nakikitang tumatayo. Lahat nagtitiis. Yung iba umiekis-ekis na. Hindi pa ba matatapos tong bubwit na to? Ihing-ihi na ako. Di ba mag-aminan tayo? Namimili kayo ng paring sisimbahan. Ang swerte nyo, yung paris priest nyo, magaling mag-preach. Di ba? Nabibless tayo. Pero di ba pag nabibwisit ka sa pare, pag di mo gusto, di ka naman nakikinig sa misa. Paikot-ikot ulo mo, lahat napapansin mo, walang electric pan. Basag ang salamin. May gagamba. Ang pangit ng pare. Lahat na lang napansin nyo.
Para yung kapitbahay namin, hindi makapagtapos-tapos magrosaryo. Kasi pag nagro-rosaryo, lahat napapansin niya. Sabi niya, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Aba, Ginoong Maria, pakisara nga ang pintuan. Aba, Ginoong Maria, nakang bintana, nakabukas, umuulan. Aba, Ginoong Maria, nakaplansya, nakasaksak. Aba, Ginoong Maria, ng timba, nadulas ang lola mo. Kaya sabi niya magrosaryo, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng pinto. Ang Panginoong Diyos ay sumasa bintana. Bukod kang pinagpala sa babaeng plansya, pinagpala ka naman yung anak na timba. Ayan, kung ano nasabi. Dahil walang malay. Di ba mag-aminan tayo? Ganun tayo. Para nung last Friday, nakaraang Friday, may nakasabay ako matanda, nag-istasyon ng cross. Siguro sa sobrang labo ng mata, hindi na malaya nung matanda, mali yung nadasal niya. Alam niyo ba't mali? Imbis na 1 to 14, baliktad yung pagkadasal. 14 pababa. Nauna yung dulo. So sinita ko, sabi ko, Nay, mawalang galang na po, patapos ka na, kanina pa kita tinitingnan, mali naman yung nadasal mo. Sabi niya, bakit mali? Nay, baliktad po. Sabi niya, ha? Baliktad ba? Kaya naman pala kanina pa ako nagtataka, imbis na pahina ng pahina si Lord, palakas siya ng palakas. Dahil imagine ninyo, nakapako si Kristo, bumaba, kumain pa. Last Supper kasi yung una. Kasi baliktad. Mga kapatid, pananaw. Sana po, pagkatapos ng recollection ito, magbago yung mali mong pananaw. Yang kapitbahay mo ba, iba relihiyon, yakapin mo. Huwag mong awayin. Sa palagay nyo ba, mas maliligtas tayo kaysa sa mga iglesia, dating daan, Apostolic Catholic Church, mga aglipay? Baka sa ugali natin, baka mauna pang maligtas yun. Wag. Pag may taong nagkamali, wag natin pag-usapan. Sino ka ba para humusga? Mga taong hilig magturo. Makasalanan. Mga taong simbahan, no? Pag naka-uniform, pag naglakad. Lahat na madaanan, makasalanan. Lang. Yabang-yabang ni nanay maglakad, no? Uniform eh. Pero pag nakita mo na may kili-kili, may namumuong sama ng panahon. May low pressure area. Ang itim. Kung anong initim ng kili-kili, ganun ang budhi. Mga kapatid, ito po ang ipagdadasal natin ngayon. Hindi yung pumuti yung kilikili nyo. Hingi natin sa Panginoon ang biyaya ng pagpapakumbaba, pasasalamat, at pananaw. Saan natin yan makukuha? Titingin lang tayo sa krus ng Panginoon. Sapagkat yung krus na yan, ang simbolo ng pagpapakumbaba, pasasalamat, pananaw. Pag narinig niyo po ang 7 huling wika ng Panginoon, bibilib ka, no? 3 oras na kabayubay, 7 lang ang nasabi. Ako ipako niyo dyan. 7,000 mura aabutin niyo sa akin. Lahat yun, susumbat ko talaga. Nakapako na. Pinako niyo ako. Ikaw. Siyempre nakapako, hindi na ako makapagturo. Ikaw, yung mataba. Ikaw, nung nagpakain ako ng 5,000, nag-uwi ka pa. Ikaw. Tapos nandito ka, pinapako, ikaw, buwisit ka. Tapos ikaw. Di ba ikaw yung lumpo dati? Ikaw. Langya ka. Pinalakat kita, pinako mo. Ikaw. Narinig niyo ba si Kristong ganun? Hindi. Anong sabi niya? Unang salita pa lang, Ama, patawarin mo po sila. Sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Grabe ang pag-ibig, ano? Pag totoo ka nagmamahal, lagi kang maghahanap ng dahilan para magpatawad. May isa akong kaibigan, babae, hindi na magka-love life, nakakuha ng boyfriend, nag-live-in, yung nakuha pa, paling. Biro mo, sabi niya, Michael, alam mo ba, ang sweet-sweet ng bago kong boyfriend. O bakit? Alam mo, pag nagdi-date kami, Michael, ang sweet niya.
Siya o-order ng pork chop, ako ketchup. Ha? Ikaw ketchup? Kasi ikaw bayad? Okay lang, diet naman. Tapos alam mo, Mike, ang bait-bait nun, sabi niya. Pag kailangan ng pera nun, hindi na yun humihingi, kumukuha na lang. Ha? Ganon? Hindi ba nakaw na yun? Tapos minsan nga, Mike, paggising ko, wala na sa tabi ko. Tapos wala na rin yung rep ko. Inisip ko, baka na-misplace ko. Na-misplace. Ninakawang ka na. Pero mukhang ganun ata ang pagmamahal, na. Nakakahanap lagi ng dahilan, makahanap ng excuse para sa minamahal. Dakilang pag-ibig. Salamat sa krus ng Panginoon. Sa bawat pagtingin natin sa kanyang krus, nawa hindi ang kamatayan niya dahil sa kasalanan natin ang ating maalala. Bagkus ang maalala natin ay dahil sa kamatayan niya, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Nang dahil sa sugat niya, hinilom niya ang ating mga sariling sugat. Kung gayon, salamat sa Panginoon. At yon ang hamon niya sa atin. Huwag tayong bibitaw. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, tandaan mo, mahalaga ka sa Diyos kahit ganyan ang itsura mo. Sabi mo, tandaan mo, mabuti ka kahit hindi halata. Sabi mo, kaya huwag kang bibitaw sa kabutihan mo. Para nyo sinabi nung nanay sa anak, tapos na ang pandemya, mag-SM tayo, sumama ka sa akin sa grocery. Dahil maliit ka, humawa ka lang sa palda ko, baka mawala ka. Maraming tao doon, baka mawala ka sa San Jose del Monte SM. Huwag kang bibitaw, sabi ng bata, nay, hindi ako bibitaw sa palda mo. Kahit anong mangyari, sabi ng nanay, mangako ka. Bago tayo umalis, hindi ka bibitaw sa palda ko kahit anong mangyari. Sabi niya, nangangako ako, nay, kahit anong mangyari, hindi ako bibitaw sa palda mo, baka mawala ako. Sabi ng nanay, pag ikaw nawala ka, kukurutin pa kita. Sabi ng bata, kaya hindi ako lalo bibitaw dahil ayokong makurot. After 30 minutes, may announcement sa SM, tananan, nananawagan kami sa magulang ng batang nawawala na may hawak na palda. Ayun. Kaya pala nagtataka yung nanay, malamig na, nakapanty na lang pala siya. Dahil anong bilin sa bata? Wag! 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 Wag po kayong bibitaw sa Panginoon. Wag po kayong bibitaw sa inang simbahan. Wag po kayong bibitaw sa inyong pananampalataya. Maaring sa mga sandaling ito, kayong naririto at sa mga kapatid at kapanalig nating nanonood sa recollection ito, maaring may mabigat po kayong pinagdadaanan. Maaring hindi nyo na maunawaan ang sitwasyon ninyo kung saan pa kayo susuot at pupunta. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ito lang po ang pakatatandaan natin. Hindi tayo dadali ng Diyos para iwan lang niya sa bandang huli. Kasama natin siya. Kasama natin siya hanggang sa matapos ang buhay nating ito. Kaya mga kapatid, huwag tayong makatakot makiisa sa kanyang pagpapakasakit. Huwag tayong matakot makiisa sa kanyang kamatayan. Sapagkat kung tayo'y handang sumama sa pagpapakasakit niya, sumabay sa kamatayan niya sa pamamagitan ng pangako ng kamatayan ng ating pagiging makasarili, mga maling ugali, kung handa tayong makiisa sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay, tiyak, aanyayahan niya tayong makiisa sa kanyang muling pagkabuhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po sa inyo pong pag-uwi, bitbitin niyo po ang ligaya ng pananampalataya. Huwag na kayong papasok sa simbahang ito na nakasimangot. Papasok po tayo ng nakangiti sapagkat alam natin
Ang mga mahal na araw ay para sa atin. Ang mga mahal na araw ay regalo ng Poong May Kapal sa ating lahat. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Sakto, tapos si Brother Michael. Brother Michael, maraming salamat. Alam kong napaka-busy mo at napaka-in-demand mo at napakarami mo ring tungkulin, pero naisingit mo pa rin kami. Alam po ninyo, nung tinawagan ko siya, nung tinext ko siya, oro mismo, walang keme. Sige, Father. Sige, Father. Talagang hindi ko alam kung nahawa ka na talaga kay Governor sa paglilingkod sa mga tao. So, maraming salamat sa iyo. Hindi lang tayo ang pinagbigyan niya, marami ding mga parokya. Kaya nandun talaga ang puso niya para sa atin. So maraming salamat. Palakpakan natin si Brother Michael. Thank you. Magsitayo tayo at marami pong salamat sa inyo at yung mga kasama na din natin through our live stream. Maraming salamat sa mga nagstay. Kitang-kita na talagang sinubaybayan nyo ito dahil napakaraming umattend. Maraming salamat and praise God. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo asamang ating pamilya ng mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you.